I believe everyone's more productive when they're at work, and how do you mentor someone over a phone? You can't. You got to look at them eye to eye, over the water cooler, wherever, train them, camaraderie, plus the economy too. I'll just use downtown Toronto, for example. The path. You know, there's hard-working entrepreneurs that their businesses basically just died when, when they weren't seeing the flow of traffic. But I understand all the companies I've talked to, from the banks to the insurance companies to everyone else, everyone needs to go back to work. Half the public service is already at work. In August, when we learned that they were going to mandate everyone return to the office full-time 5 days a week. And starting tomorrow, things change big time. 5 days a week for those remaining employees who have been working that hybrid situation back. Not everyone wants to return to the office full-time. Many still working from home, something Ontario says it wants to tackle. What we started to see in the fall was private sector businesses in the downtown core calling their workers back, and now the government is following suit. This will hopefully bring even more workers back and shore up some of those businesses downtown. It is a mandate that is unnecessary, it's punitive to workers, and it will also decrease productivity. Mga abe, January 5, 2026, unang Lunes ng taon. At ngayon nga mga abe ay lahat ng mga tao ngayon dito sa Toronto, Ontario ay magbabalikan na sa opisina at sa eskwela. At mainit na topic nga ang pagbabalik ng karamihan ng empleyado ng gobyerno ng Ontario. At sila po ay magbabalik from work from home at work from the office. Ito po ay mainit na talakayan. At ito po ang aking opinion dyan. At ito po, panoorin po ninyo mga abe. Sa Ontario, Canada, muling bumangon ng sinaunang ritual na tinatawag na personal na pagpasok sa opisina. Isang ritual na may kasamang alarm clock, presto card, panalangin na sanay hindi pa masikip ang traffic sa DBP at sa Highway 401. Isang dasal din na sanay hindi pa mahaba ang pila sa Tim Hortons para sa mainit na double-double. Sabi kasi ng pamahalaan at ng mga boss, panahon na para magbalik sa opisina. Sabi naman ng ilan, sandali lang, karapatang pantao ba ang mag-commute? At sa puntong iyon, tumigil ang printer, huminto ang wifi, at napatingin ang stapler sa kawalan. May mga nagsasabing ang work from home ay hindi lang pribilehiyo, kung hindi karapatan. Karapatang magtrabaho ng nakapajama, may kasamang pusa sa Zoom, at may microwave na laging bakante. Sa opisina daw kasi, yun daw ay simbolo ng pang-api. Malamig na aircon, mainit na chismis, at ang lunch break ay laging bitin. Samantala, ang paniniwala naman ng mga boss, ang kultura ay mas maganda kapag sabay-sabay nagkakape sa pantry, kahit pare-pareho naman silang tahimik at nakatitig sa kanyang-kanyang cellphone. At dito nagtatagpo ang dalawang paniniwala. Ang isa ay naniniwalang ang trabaho ay mas epektibo kapag sama-sama at magkakaharap. Ang isa naman ay naniniwalang mas epektibo ang katahimikan ng bahay basta't huwag lang tatahol ang aso sa gitna ng meeting. At sa huli, nagkasundo ang lahat sa isang katotohanan. Anuman ang lugar ng trabaho, pare-pareho pa rin ang itsura ng inbox. At ang tunay na karapatang pantao, ayon sa lahat, ay ang karapatang mag-log out ng tamang oras. So mga abe, huwag kayong mag-alala kung kayo man ay papasok ngayon at galing kayo sa work from home, hindi kayo nag-iisa. Marami sa atin na nagtatrabaho, hindi work from home. Kaya welcome na sa traffic at welcome din sa paggamit ng mga public transport system. Hanggang sa muli mga abe ha, ingat po kayo, bye!